Education, education. Ating salamin, ipakita natin ang sagot sa problema natin. Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Ricky Girl! Good morning, Pat. Naku, hanggang ngayon may hangover pa rin May ako buong hangover linggo. ka pa rin. Pero bago Oo. yan, kamustay muna natin ang ating Oo. mga mananakay kasi Oo. may transport strike na naman ngayon. Kayo ba'y nakakasakay ng mga jeep? Naku, sana po wala kayong problema pumasok sa inyong mga opisina, sa inyong pagtatrabahuhan, yung mga may pasok pa. Sana po kung hindi man kayo nakakakuha ng sakay sa mga jeep, sana po yung mga libreng sakay ay kumbaga you're able to take advantage of it. Oo. Kasi nga talagang nakakalungkot at ang transport sector na naman po ay umaaray pa rin maski na sunod-sunod na 2 weeks na, di ba? nga Today, Oo, yung pagbaba ng presyo ng diesel, magandang balita yan pero mataas pa rin. But nevertheless, good morning again. Good morning, Ricky Girl. Ano ka ba? Recover ka na? Naka-recover. Maraming salamat po sa mga nanood po. All 100,000 plus na pupunta po sa stadium, sa arena, nung linggo para sa Summer Blast 2026. Grabe. Siyempre, hindi kita nakita. Siyempre, sa dami na ba tao doon, makikita ba kami ni Joyme? Magkasama kami ni Joyme noon. Di ba, Joyme? Nakipag-rakraka na lang kami. Oo, di ba? Ayan po sa diba? arena yan. No? Talaga, ang dami po talagang tuwang-tuwa talaga sa lineup po na hinatid ng Net25 po sa kanilang mga masusugid na mga fans ng Tingnan Summer mo. Blast. Tingnan mo. Yan, grabe, no? Oo. You know, it's unbelievable, ha? Kasagsagan ng init. Ako, nakadestino ako sa stadium. As early as 1 o'clock, they had to open the gates kasi umaga pa lang daw, ang dami nang nakapila sa labas para makapasok. Sinubaybayan din namin yan sa news. Grabe talaga, nakapila na sila. Grabe! Tingnan mo. Ay, grabe. At saka, maririnig mo talaga, ako yung takot ko, sabi ko, pag yung sa stadium, pag yung mga tao tumatayo at Look at that, sumasayaw Papi, at diba? nagrarakrakan, sabi ko, baka earthquake, diba? Can you imagine 50,000+ people jumping at all at the same time? Tsaka sa labas, di ba? May Sa labas. 35,000. Kaya nga, Tapos meron pa grabe. mga, di ba? Oo, unbelievable. Kaya marami, ako si Billy opened it, and yun, he set the tone for the full Summer Blast presentation. Talagang mga tao talagang sayaw na sila. Tapos yung mga Angela Ken, ang galing-galing, ayan, napakahusay na babae. Nakausap ko siya, sabi ko, ilang taon ka na ba? Ma'am, 23 years old. 23 years old! She's only 23 years old, but her stage presence, Kakaiba oh my talaga. gosh, Wow. overwhelming. Talagang lahat talaga yung mga nandun sa stadium talaga, nakikinig talaga. So sabi niya, i-on niyo po yung mga flashlights niyo, sumunod lahat. Ang ganda nga tignan, Ang di ba? ganda-ganda. Di ba nasilaw tayo, Joyme niya, nung naglabas na siya, no? Tignan mo. Ito si Jumanji, ito mayonnaise, ang galing rin ng mayonnaise. Mayonnaise, walang kupas, ano? Walang kupas talaga ang mayonnaise. Tapos yung Glock 9. Talaga? Ano isa ba pa yan. Ayan si Glock ka ba? 9. Do you know si Glock 9, ang ganda ng storya niya. Kilala na ng talent coordinator kundi LV kasi PA siya ng ABS dati. Way back in 2000. 2,000, nag-abot pala kami. Habang nag-nursing student pa siya. Ang galing So, naman. he was a working student. Tapos, how can you believe it? Diba? Such a big star, si Siguro Glock 9. habang kumukuha siya ng bibig. At ako, ito pa, my favorite, si Michael Pangilinan. Si Kel. With the You The Ones. Nako, isa pa yan, nung sinabi niyang sing with me. Nako, talaga yung buong stadium talaga, nag-sing along talaga kasama si Nakising Kel. along ka din? Of course! Sample nga? Alam mo, sa dami ng mga kanta, hindi ko na maalala. Siyempre, ikaw yung punong abala, no? Puro kabula ako sa stadium, pero maraming salamat. Ay, ito, si Zach Tabudlo. Memorize na. Si Zach Tabudlo. Hindi, kasi di-divide namin yan Yung mga nasa arena, more yung mga hugot. Di ba? Yung mga hugot, yung mga
kurot sa puso, yung mga senti, Yung mga emo-emo. emo-emo. Oo. Siyempre, ang last performance doon sa arena was Four of Spades. Ano, nag-iyakan ba mga tao? Hindi ko na alam kung nag-iyakan sila. Sana wag naman. Ito, BGYO. Di ba? Ito yung mga P-pop groups na mga bagets. na Alabag yun, no? Oo, di ba? Yan ang mga gusto rin ng Wow. mga bagets. BGYO. So talagang nakakatuwa ang response ng audience po sa Philippine Arena at saka sa Philippine Stadium. Kaya abangan nyo po next year, 2027. Palaki ng palaki ng palaki. Palaki ng palaki. Oo, baka naman habang meron tayo dyan sa Bulacan, may Oo. simultaneous dito sa Central Avenue. Wow! Nako! Kaya yun. Basta may nagsabi sa music akin. pa yan, ha? Congratulations, ha? Next year, 3 venues tayo. Ha? Ito yata yung third venue. Ito ba yung third venue? Oo, Nako. so, isasarado mo daw ang Central Avenue. Oh. Pero sana po, unfortunately, syempre may mga nahimatay. Di ba? Kasi sa sobrang init. Pero I think naman they're okay na. Kasi kailangan talaga paalala kami ng paalala. Uminom ng tubig. Ikaw, balita ko, nakita ka namin ni Joymi. Ano? Wala kang ginawa kundi mag-sunblock na mukha. Hindi ako. Yung mga cameraman ko, sabi ko, mag-sunblock kayo. Nagdala ako ng isang tube ng sunblock. Naku, talaga, pinasa nila. Laglagay, parang naglo-lotion lang. Talagang naghugas ng mga mukha at mga... Pagbalik sa akin, wala na ako sunblock. Si Ryan ba nandun? Kasi hindi na kailangan mag-sunblock ni Ryan. Wala. Hindi tinatabla ng araw si Ryan. Mahihiya ang araw. Di ba? Si Obet. Si Obet, wala. Nag-sunblock ba? Hindi siya nag-sunblock. Kailangan mag-sunblock. Naka-sombrero. Oo, di ba? Baka maluto yung kanyang braids. Pwede mo magluto ng pritong itlog. Pero again, congratulations po sa Net25 po, kay PCRV talaga po. Galing Para po CRV. talagang very successful sa lahat po ng bumuo po ng Summer Blast, kina Ka-Presi, Ka-Percy, kay Caron. Siya yung nag-direct po doon sa arena. Maraming salamat po sa mga PAs po na talagang napakasipag, na tumatakbo. Buti nila mga bata sila, tumatakbo sila. Ginawa din natin yan nung bata tayo. Okay na panahon na nila ngayon. Kaya nga, correct. Oo. So maraming salamat po. Panoorin niyo po yung TV special po ng Summer Blast. We will announce it shortly kung kailan exciting yan. Exciting yan. Naku, excited na rin ako ulit. Lalong mapanood ulit namin ni Joymi, no? Correct. Okay, batiin na rin po natin yung mga nakikinig po sa atin sa Radyo Aguila 1062. Maraming salamat po. Samahan niyo kami ni Ricky hanggang alas 10 po ng umaga. Kasama na rin po yung mga nanonood po sa amin online, sa inyong sa aming Facebook channel, sa YouTube, sa kanilang cellphone, sa kanilang laptop at iPads. Good morning! Good morning again. Ay, good morning. Balita ko mabublow out to si Madam Patty. Oh, naman, Di ba? Ng sure. spaghetti? Spaghetti. Na may hotdog. Okay na po, ito na po yung una nating swabing pangbugan ngayong Tuesday, April 21 na po. So, ito na po ang ating unang pambungad. Love na love po ang naglalablab. Naglalagablab. Naglalagablab na love. Naglalagablab. O, yan, binanggit ko na nga ito kasi kaliwat kanan po yung mga nagkaroon po ng mga proposal dyan po sa event po ng Summer Blast. Nako, isa na rin po ang matamis na yes ng girlfriend po na si Rain. Matapos po mag-propose sa kanya si Mark Suryo habang nagpo-perform ang bandang Nobita ng kantang Ikaw Oy, ang Lang. cute naman. O, diba? Nako, magpapakasal na sila. Wow. Nagsimula raw kasi yung kanilang love story nung Summer Blast 2022. Wow. So this is 4 really years special ago. for them. Yes. Kaya memorable daw ang event ng Summer Blast. Buti na-manicure si ate girl. Oo, di ba? Ganda ng kamay ni ate girl. At dahil taon-taon silang dumadalo nga dyan sa event, dito na rin daw pinili ni Mark ang perfect moment para mag-propose. At ang bandang Nobita, nung nalaman nila na nagkaroon ng proposal, nag-post at sinabing sagot daw nila ang Ano? hindi yung kasal, yung Ano? lechon. Hindi naman lechon Yung manok. lechon, hindi lechon manok. Baka lechon baka. Baka, di ba? Hindi naman nila specify. Ang sweet naman ng Nobita. So ayan, may lechon po na matatanggap po si Mark para sa kanilang proposal, sa kanyang proposal. So congratulations po sa mga soon to be wed. Ayan. Oh, Kaya, malay mo, sa Philippine Arena din sila ipakasal. Oo Sagot ni nga. Patty ang venue. Wow, sagot ko yung venue.
Ayan po kapag, ito si Mark at saka si Ray ba? Ray, Oh, oo, Ray. Oo, Kapag oo. hindi niyo po makontak ang Nobita, pumunta lang kayo dito sa Net25. Hanapin si Patty, ang Nako. manager nila. Hindi ako yung manager ng Kunin niyo Nobita. lechong manok ninyo Hindi. mula kay Patty. Ako nasa Basta- ko lechong manok. Wow. Basta Ayan. abangan po namin yung kasal ni Rain at saka ni Mark para mapa-shoutout natin ulit sa Nobita, di ba? Ito naman, Papi. Okay. Mula sa Blossoming Romance, ito naman ang literal na blooming this summer. What Bukod is sa that? iyo, Oo. na super blooming, Nako. parang ginto kasi yung paligid Oh. sa Malaybalay City. Dahil sa full bloom ng golden trumpet trees. Wow, Yan. golden. Ay, ang Wow. beautiful. I was imagining something else, yung parang bell. Oo, Sa oo. impasubuong kapansin-pansin ang vibrant yellow flowers Ang na ganda. nagpapaganda sa tanawin ngayon tag-init. Kaya na po ang golden trumpet trees bilang Brazilian fire tree, Oh. karaniwang namumulaklak tuwing summer. Tuwing Kaya summer naman lang. perfect spot ngayon ito for nature lovers para mag-selfie o mag-groupie. Para siyang bougainvillea, no, na cluster. Oo nga, Di no, ba? na Ang mataas, ganda-ganda, mataas. mataas. Oo, Oo. malaking puno. Ay, ang ganda talaga. Ay, ang ganda. Alam mo, sana talaga, kunyari, you can line our highways with trees like that, di Diba? ba? Either fire tree or golden trumpet Oo. trees. Ang ganda. It will Tapos- give you shade. Tapos aesthetic pa. Ang Oo. ganda-ganda. Tapos malay mo, mapasyalan din yan para yung mga cherry blossoms. Correct. diba? Oo, maging tourist attraction na Oo, yan. Tapos Kaya malay mo, dapat- marami din mag-propose sa ilalim. yan, Oo, di ba? Oo. Sa shade. Dapat talaga, pagtanim talaga tayo ng maraming puno talaga, Oo. di ba? Okay, mula naman sa makukulay na tanawin, balik naman tayo sa kasaysayan na patuloy po na nagbibigay interest po sa mundo. Bakit? Bakit? Ito, listen to this, very interesting. Isang life jacket. Ikaw, kailangan mo ito. Pag ikaw ay lumalangoy, kailangan mo ng life jacket dahil hindi ka marunong lumangoy. Mula Kailangan ko po to. ito, Bibihin ko yan. Magkano sige, ba yan? sige. Baka kapit ka, ha? Baka Ay, hindi mo magkano yan? kaya afford. Ito po ay mula sa RMS Titanic. Is that the Titanic? Yeah, the Titanic, yung kay legendary Rose, Titanic? di ba? Tsaka kay Jack, di ba? Yan. Mula po ito sa RMS Titanic na lumubog, di ba? Na ibenta sa auction sa halagang magkano? Bilhin na natin. Join me. Ano lang, napakamura. $900,000. Dollars? Times 60 mo kaya yan. Magkano 900,000 Magkano? times 60? 982, 736, 35. Ayon po sa report, ginamit yan po ng isang survivor na si Laura Mabel Francatelli sa lumubog na barko. Tapos, ewan ko kung paano niya ito napa-autograph sa mga iba pang mga survivors. Siguro after that Event, when the Oo, Titanic tama. sank, siguro nagkakaroon Nagkakaroon sila ng reunion, ng mga diba? reunion, di ba? Trauma bonding sila. Oo, trauma bonding, Oo. correct. Tapos siguro yun na nga, Galing napapirma daw niya sa mga naman. ibang survivor. Oo. So patunay ito na buhay pa rin po ang interest natin sa Titanic story. Isang trahedyang kumitil ng humigit kumulang 1,500 ng mga buhay noong April 15, 1912. Can you imagine? Oh, Si Rose at saka si Jack, 54 million pesos. Yes, Yung ano? Grabe, para lang sa isang $900,000 life jacket. oo. Ang sarap naman ng hobby na yan, ano? Kung may hobby ka na ganyan, ibig sabihin Sige, talagang... alam mo yung kapalit. ano? Lumubog ka muna. Oy, pero lang ba, it's funny. Oo. That, ito yung ano natin, ito yung ating swabing pambungad. Because? Kasi I've been reading about the Titanic recently. Ah, really? Oo, Kasi oo. alam mo ba na yan pala, di ba, bukod sa marami din si Jack, di ba? Oo, si Hindi naman Jack at saka si kayamanan. Rose, oo. Pero the world's richest pala nung panahon na yon, sakay ng Titanic. Oh, oo. Yung mga may-ari ng mga bangko, mga correct. stocks, di ba? That's why when you watch the movie, di ba, Oo. talagang may mga chandelier doon sa Diba? dining hall, Oo. di ba, doon nag-umpisa. Tapos nga, suit nga ni Rose, di ba? Diba? Yung kanyang necklace. Oo. Ano ba yung famous song nila? Yung nakaganon sila. Si ano yan, Celine Dion. My heart will go on. My heart will go on. Parang kakulay Sabi ni natin Joe. na blue yung kulay niya, di ba? di ba? Nagaganon siya, nag-e-effect sila doon. Eme siya doon, di ba? Tapos biglang yayakap si Jack. Di ba? Tapos yun nga, suot lang niya yung necklace. Yung kanyang Emerald neck, ba oo. yun? Parang emerald, di ba? Blue, Naglala- emerald blue, tama ba? Hindi, yun, blue di is ba? sapphire. Sorry, Sapphire. Ayan. Okay. Ano Ay, pa? ito, alamin naman natin ngayon. Sige, tingnan natin kasi lumubog yun dahil sa iceberg. Iceberg, Pero wala tumama sila. wala naman danger na lumubog ngayon yung ating mga sasakyang pandagat Oo. dahil sa anumang ulan. Dahil po, ang status po ng panahon natin ngayon, magdadala po ng easterlies ng bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan at pagkita at pagkulog sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao.
Sa natitirang bahagi po ng bansa, makaka-apekto naman ang localized thunderstorms. Ayan, maliit-liit lang. Pinag-iingat pa rin ang publiko sa posibleng pagkakaroon ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa sa panahon ng malakas sa pagkidlat at pagkulog. Asahan na po na makararanas ng 33.9 degrees Celsius highest temperature, mamaya alas 4 ng hapon at lulubog po ang araw 6:11 ng gabi. Samantala, 3 lugar ang nakaranas ng danger heat level index kahapon, April 20. 43 degrees, Pati. Wow! Grabe to. Sangley 43? Point. Oo. Oh. Cavite City, Cavite, habang 42 degrees Celsius naman sa Baler, Aurora at Iloilo City sa Iloilo. Ayon sa forecast ng Pag-asa, asahan ngayong araw, April 21, ang danger level heat index na ganoon pa rin, 43 degrees Celsius Init. sa Sangley Point, Cavite City, Cavite. Bakit kang init lagi sa Cavite? Kasi flatland yan eh. Sa ilalim ito, ang danger level, pwede pong maranasan ng heat cramps and heat exhaustion. Kaya pwedeng humantong sa heat stroke ang patuloy na pagkababad sa init. Kaya lagi pong uminom ng tubig at magdala ng parangga laban sa araw. Correct. Naku talaga, wala kaming, kumbaga hindi kami magsasawa, magpaalala po talaga, uminom tayo ng tubig at huwag po tayong magbibilad unless necessary. Kung pwede tayong sumilong, mga alas 10 ng umaga hanggang mga alas 4 ng hapon, Oo. let's stay indoors po talaga. O ito, sabi ko nga kanina, Ay, magandang kaya saya balita. niya. May magandang balita tayo. Malaking jumbo rollback. Ayan, bagsakan natin ng jumbo rollback po pagdating po sa produktong diesel. Ako, ang diesel, malaki po ang ibabawas. 24 pesos and 94 centavos po ang ibinaba ngayong araw. Habang ang gasolina, ito medyo kapiranggot lang, 3 pesos and 41 centavos po ang bawas po ng gasolina kada litro. Habang kerosene, 2 piso naman po ang binawas po kada litro. So, pinakamalaki po na jumbo rollback ang diesel, 24.94. Wow. So, today na po kayo pwede magpakarga kasi baka next week, nako, ito na naman, Yun na parang nga. nanganganib na naman. Kasi binawi na naman yung ceasefire. Nagkakagulo na naman sila kasi dahil Oo. ceasefire mag-end bukas, di ba? Oo. Wednesday yung 2-week na ceasefire, tigil pututukan. So, abangan natin kung bukas po ay patuloy pa rin ng ceasefire or baka bakbakan Hindi, na. sabi na ng Iran, talaga tiranggihan na nila. Hindi. Think positive. Think positive. Think positive, Kasi yan. Monday, pupunta na naman ang mga Amerikano sa Pakistan. Mag-uulit sila ng second round of negotiation. Yan. Let's see. Hopefully. So bukod po sa produktong petrolyo, epektibo na rin po ang bawas presyo ng LPG. Nako, mga misis, matutuwa po dito. May bawas po na 3 pesos and 36 centavos po kada kilo. Katumbas po yan sa 33 pesos po for every regular 11 kilogram tank. Ay, salamat So pwede na naman. magluto Oo. ulit ng konti, Oo. di ba? Although nasa mga 1,500 pa rin kada tangke ang LPG. Okay, so ano pang ating mga ibang balita? Ito na po ang ating super panalo news. Ay, syempre pag Parang basta good news tayo ngayon, no? Thank we God. try. Oo. Oo. Okay, ito po sa mga mahilig kumain tulad ko, Pinoy street food po, panalo sa Canada. Wow, where in Canada? Canada. Bakit? Grabe Oh. po, global na talaga po ang mga Oh. pagkain Pinoy. Nakuha po ng Philippine Embassy sa Ottawa, sa Canada, ang Judges Award para po sa YMCA Embassy Chef Showcase 2026 dahil po sa solid lineup po ng Pinoy street food. O, ano mga pagkain po ang hinain po ng ating embahada? Ang nagpakitang gilas dyan po ay si Chef David Vinoya. O, Chef David Vinoya na naghatid po ng OG na mga Pinoy flavors tulad po ng chicken inasal. Uy, masarap yan. Oo. Pork barbecue, isa pang masarap yan. Beef tapa. At favorite mo. Naku, oo. Barbecue at grilled longganisa. Talaga O, ng puro karne. Oo, puro karne. Tsaka talaga, comfort food para sa mga Pinoy yan di ba? Street food. 15 bansa po ang naghanda ng kanilang specialties. Pero syempre, ang mga Pilipino na mukod tangi po sa lahat ng lutong Pinoy, ayon po yan kay Margaret Dickinson, ang world-renowned Canadian cookbook author, columnist, and television host. Ayan, siya po siguro yung head Ayan, judge. oo. So panalo po sa lasa, panalo po sa puso ng mga banyaga ang Pinoy street food. Congratulations!
Congratulations! Ang galing-galing! Sana magpadala si Chef David dito ng mga diba? linuto niya. Ano natin, Joy, ikaw na bahala. Chicken inasal, pork barbecue, beef tapa, grilled longganisa. Wala kayang gulay. Walang gulay. Bawal ang gulay. Street food. Wala yata street food na gulay, ano? Lumpia. Yung mga lumpia Ay, sa toge, bagay. pwede yun. Oo, pwede yan. Pero ikaw. congratulations ha, di ba? Correct. Hanggang Canada. Umaabra pala sa Pinoy. Ito naman, Patty. Kung may panalo sa pagkain, may panalo rin sa takbuhan. Aba, running. Dahil Bakit? isang 10-year-old kinaya ito ha. Ako hindi ko kaya to, aminado ako. 10 kilometer, ikaw kaya mo? Hindi. Sabi ko sa'yo ako 100-meter dash. Pwede ako manalo dyan. Nag-viral po ang 10-year-old runner na si Abraham Gavin Coscon matapos makipagsabayan sa 10-kilometer fun run sa University of the Philippines, Diliman. Ayon sa video uploader na si Joy Villamar, sinabayan niya si Gavin sa pagtakbo kasi nag-aalala siya sa bata at baka madisgrasya. Pero plot twist ha, kinayang mag-isa ng bata at na-inspire siya rito. Eto, Patty ha, turns out, school athlete pa to si Gavin. Sumabak na rin siya sa running since 2025. Aba. At syempre, todo suporta ang kanyang mga magulang na kapwa runners. Diba? No wonder. We lead by He's example so talaga. cute. no? Oo, malay mo, siya yung susunod sa kay Lydia De Vega. Lydia Yung De Vega, syempre. diba? Ayun, kilala ko Yung yun, kilala ko si Lydia track De and field, Vega. mga runners. Oo. Si Gavin. Ako, 10 years old pa cute lang. naman. Yan ang maganda. Mga bata pa lang, in-influensya na nyo talaga to get into sports. Tama, Diba? tama. Para iwas sa gulo, Oo. iwas sa mga masasamang mga Elemento. barkada. Oo, diba? diba? Hindi na mapupunta sa mga bisyo. Oo. So, sports na lang talaga Pero atapagit. Yun. Atupagin! Basta saan ba makukuha din natin yan? Atupagin. Pero alam ba, sabi nga nila talaga, no? Yung mga bata daw ngayon, kaya bumaba na yung bilang ng datos, yung mga umiinom na mga serbesa. Oo. Kasi yung mga kabataan ngayon, mas more onto healthy living. na sila, Correct. healthy Yan ang lifestyle. tama. Correct. Oo. Marami na nga ayaw na nga masyado maging digital. Nag-analog na sila. Ulit, bumabalik? Oo, ano? di ba Oo. bumabalik na. So, Totoo. mabuti yun, di ba? Sana nga patuloy pa rin yun. Okay, na ito na. Magandang Oh, yan, balita diba? rin. Ang ganda ka talaga ng ikilipati. Dapat every weekend may summer blast. May summer blast. Okay, batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, ako, nagsara po ang ating piso. Kontra dolyar sa halagang 59 pesos and 97 centavos. Ayan, lumakas ulit po ng 6 na sentimo po ang ating piso kontra dolyar kumpara po sa naging palitan nung Biyernes sa halagang 60 pesos and 3 centavos. So, narito naman po ang palitan ng piso sa iba pang mga currency. Sa Japan yen, 37 centavos. Sa euro, 70 pesos and 49 centavos. Sa Hong Kong dollar, 7 pesos and 67 centavos. At sa Saudi Riyal, 16 pesos and 1 centavo. Ayon po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ricky Girl, tatlong issue tayo ngayon dahil siksik na siksik tayo. Diba? So, what is issue ito number na nga, one? dahil nga po nabalitaan na po natin na meron po tayong tigil pisada. Tuloy-tuloy pa rin po ito sa among our jeepney operators and drivers at kakatapos lang ng tigil pasada noong unang karang linggo. Meron na naman po ulit ng tigil pasada. And to this one, Patty, nationwide na siya. Kaya nga. Hanggang kailan ba ito? Makibalita po tayo sa isinasagawang tigil pasada ngayong araw na ito. At kasama po natin si Melencio Boy Vargas, sa presidente po ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines. Alto da pa yan si Kaboy, no? Kasi last week lang, di ba? Wednesday, Thursday, Friday. Tapos ngayon, kahapon, today, tomorrow, meron na naman transport strike. Sabi mo nga, nationwide na. So, paano na yung mga nanakay natin? Pero syempre, alala rin tayo sa ating mga jeepney drivers at operators. Kasi nga, ano na ang taas-taas na masyado ng presyo ng krudo, maski na bumababa, lampas pa rin sa 100, di Tsaka ba? napilay talaga na last week Napilay, yung ating oo, mga maraming mananakay, ano? na-stranded, correct, Oo, oo. ngayon buti na lang marami nang walang klase ngayon ng mga Correct. estudyante. Okay, issue number 2 naman po natin, muling isinusulong ng mga taga-suporta po ng nuclear energy ang pagpapatupad po ng nuclear power plant dito sa ating bansa. Kasunod po ng tumitinding krisis sa langis. Naku, napakamura kasi kung tayo po ay pupunta na ng nuclear. Mas ligtas umano ito at mas mahalagang alternatibo sa fossil fuels ang nuclear energy. Ipinunto nila na mababa po ang panganib ng aksidente at kayang ng pamahalaan po ang i-dispose yung nuclear waste. Pero
parang puro panukala pa lang ito at wala pa rin po nangyayari. Naku, ilang taon na namin ito pinag-uusapan. Siyempre, basta usaping nuklear, makakausap po natin si Congressman Marco Wangco. He's been pushing talaga. Oo. He's an advocate of nuclear energy for more than 20 years. Wow. We started ASPN 5 years ago. Guest na namin siya. Oo. So 5 years na. Parang Sinusulong tingnan pa rin natin. yan. Oo, kung Oo. umaabante na po yung usaping nuclear energy para dito sa ating bansa. So ayan po si Congressman Marco Wangco po at House Committee Chairperson po ng Nuclear Energy ang makakausap po natin later. Very interesting yan kasi nung ako lumalaki nung 90s, Oo. alam ba yung konsepto is it's dangerous. Dangerous kasi Because sa galing tayo Chernobyl. sa US, sa Cold War noon Oo, sa So tignan natin. Chernobyl. Tanungin Tapos natin si Congressman Mark. Yan. Okay. Samantala, syempre meron pa rin tayong isang issue. Third issue naman. Dahil, di ba, ano pa rin, Earth Month pa rin ngayon eh. So, pag-usapan po natin ngayong Earth Month ang Rito Kalikasan bilang mahalagang legal na sandata para protektahan po ang ating syempre karapatan ng mga mamamayan sa malinis at ligtas sa kapaligiran. Kung sino ang maaaring magsampal ito, paano ito ginagamit lamang sa malawakang pinsala sa kalikasan, at paano ito pinapanagot ang mga lumalabag habang pinangangalagaan ang kapakanan ng kasalukuyan at susunod na henerasyon. Talakayin po natin ngayon dito sa ASPN Tuesday Legal Matters, ang Writ of Kalikasan, kasama si Attorney Nika Kias, ang environmental lawyer ng Oceanus Campaign Lead for Fisheries and Transparency. Kasi speaking of kalikasan, grabe pa rin hanggang nung Sunday yung smog Diba? dahil dun sa Sa- landfill ng sa Navotas. Navotas, ano? Oo, naaamoy mo pa talaga. Tsaka makikita mo hazy yung Oo. yung sky talaga, smog Oo. talaga Kailangan po. may papanagutin, Oo, ano? kawawa yung may mga hika. At saka, di ba, kinlear na yan dati? Nung pagkat ilang araw mga nakalipas, sabi clear daw yung Clear, air. tapos maybe because sa Oo. sobrang init, 'di ba? Sabi nga ni Mayor John Ray, 'di ba? Oo. Yung mga embers, yung mga sa ilalim, Ay, baka pag doon sa pa lang. sobrang init, Oo. baka sumisiklab ulit yung Oo, pwede. apoy, Oo. 'di ba? At saka sabi niya, dahil isla 'yon, ang hirap puntahan ng mga firefighters. So anyway, we'll ask her later si attorney ko ano yung pwedeng gawin po diyan po sa nangyayaring sunog diyan sa landfill. Kasi ang dami kasing nagkasakit din. Yes, Pati, correct. diba? Oo. Okay, ito po, bago po tayo mag-commercial break, naghain po ng petisyon ng Transport Group na Piston sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para po, hindi piso, hindi 2 piso, pero 10 piso po na dagdag pamasahe po sa mga traditional jeepney. Bunsod nga ng patuloy na pagtaas po ng presyo ng diesel na malaki po ang epekto sa kita ng mga tsuper at operator. Isa rin anya sa batayan ng kanilang petisyon ang patuloy po ng pagmahal po ng mga pyesa sa mga pampublikong sasakyan. Kaya aming question of the day, pabor ba kayo sa karagdagang 10 piso po sa minimum na pasahe po sa jeep at bakit? Siyempre marami dyan, hindi tututol, pero marami na rin po, naaawa rin Tama. sa mga jeepney drivers po natin. So mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account, hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang sigaw ng Pinoy Nation. Alas 8:36 na po ng umaga. Alam nyo ba na sa dami po ng oras natin sa gadgets at computers, mas napapagod ang ating mga mata. Buti na lang may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. At ang oras muli, alas 8:36 na po ng umaga. Narito na po ang ating sinundang pangunahing news ngayong Tuesday, April 21, 2026 na po. Humingi ng pagtaas sa pamasahe po ang Transport Group na Piston dahil po sa mataas na presyo ng diesel. Naghain po ang Piston ng petisyon para sa umentong hindi bababa sa 10 piso sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kahapon. Kung maaprubahan, tataas po ang minimum fare sa mga traditional jeepney sa 23 pesos mula po sa kasalukuyang 13 pesos po. Nag-anunsyo po ng fuel price rollback ang mga kumpanya ng langis para sa linggong ito na nagmumula 24 pesos hanggang 26 pesos per liter sa diesel at 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos naman po per liter sa gasolina. Sa kabila nito, naninindigan po si Piston National President Modi Floranda na hindi ito sapat para mapunan ang operating cost ng mga public utility jeepney.
Nakatakdang magsagawa po ang piston ng transport strike ngayong araw para igiit ang hiling nila sa pamahalaan na maalis na po ang mga fuel tax, mapawalang bisa ang oil deregulation law at maibalik ang presyo ng petrolyo sa 55 pesos per liter. Mas masusing binabantayan ngayon ng Department of Energy ang mga pinatupad na pagbabago sa presyo sa mga gasolinahan. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, pinagbabawalan na ang mga kumpanya ng langis sa pagpapataw ng labis na pagtaas sa kanilang mga presyo. Ipinaliwanag niya na dahil po sa Executive Order 110 na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagkaroon na po ng mas malawak na kontrol ang DOE sa industriya. Ayon din po sa Oil Deregulation Law of 1998, maaring pansamantalang hawakan ng DOE ang takbo at direksyon ng mga oil industry players sa panahon po ng national emergency. Samantala, tiniyak po ni Pangulong Marcos na magpapatuloy po ang pagpapatupad ng mga fuel subsidy at mga diskwento sa pamasahe hanggat nananatiling mataas ang presyo ng langis. Tiniyak din niya na may iba pang mga pinag-aaralang hakbang para maibsan ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Tinukoy po ng Pangulo na pabago-bago po ang presyo ng langis dahil po sa kawalan ng katiyakan sa sitwasyon sa gitnang silangan. Isa na rito ang pabago-bagong sitwasyon sa Strait of Hormuz kung saan dumaraan po ang malaking bahagi ng supply ng langis sa buong mundo. So, abangan po ang susunod na kabanata. Wala nga tayong kinalaman po dito pero yung epekto po, ramdam na po talaga ng bawat mamamayan na Pilipino. Sa buong mundo. Buong pati, mundo rin, correct. Ay, Oo. sabi nga ni Secretary Garin, talagang wala na siyang pahinga. Oo. Dapat naman talaga siya yung woman of the ilan na months na, Oo, no? oo. Pero marami pa rin pala nagsisisi sa kanya. Oo. Bilang siya yung hepe. Hepe ng Sabi DOE. nila, bakit pwede naman palang gawin na mababa ang presyo? Ba't ngayon lang? Ba't hinintay pa? Pero pinaliwanag nga ni Secretary May Garin. oil deregulation Oo. law. Kaya at least we have to have, di ba, we could use It naman has to tayo. be, kumbaga, extraordinary times. Oo. Yung binigay na kapangyarihan sa presidente, doon lang pwede gumalaw ang DOE. So, dapat nga, humanto nga sa $80 per barrel. Tama. Before, di ba, the president can step in if he wants to remove nga the excise tax or whatever. But you also have to wait rin kasi nga, oil deregulation law. Patas di ba? Oo, patas yun. Okay, Ricky Samantala Girl. naman, naniniwala po si Sagip Party List Congressman Paulo Marcoleta na pagsasayang lamang ng oras ng impeachment proceedings laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Hinamon niya ang Kongreso na pagbotohan na sa plenaryo at kaagad na iakyat sa Senado ang articles of impeachment laban kay VP Sara kung talaga bang may matibay na ebidensya ang House Committee on Justice laban sa Vice Presidente. Ito ay matapos umani ng batikos at lumitaw ang mga pahayag ni Ramil Madriaga sa kanyang isinumiting supplemental affidavit. Una nang ibinunyag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na walang pag-asa sa Senado ang impeachment laban kay VP Sara. Narito pong pahayag ni Congressman Paulo Marcoleta. Ang impeachment proceedings laban kay VP Sara ay isang pagsasayang ng oras, pagsasayang ng panahon ng Kongreso. Dapat i-transmit na nila ito sa Senado. Bakit pa sila nagbababad dito sa House? Parang ang sa tingin ko, ito ginagawa nilang venue for a demolition job against the Vice President. Samantala, binigyan diin ni Senate President Vicente Soto III na mananatiling walang kinikilingan ang Senado. Sinabi niya ito kasabay ng pagkondena nito sa pahayag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na may 4 na senador na boboto para sa conviction ni VP Sara. Ayon po kay Panelo, ito ay sina Soto, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Francis Pangilinan. Kinumpirma naman ni Soto na nagpulong na ang mga miyembro ng mayoriya sa Senado at tinalakay nila ang napipintong impeachment trial. Nilinaw niya na hindi opisyal na pagpupulong ang naganap. Ayan. So abangan rin natin, di ba? Meron tayong krisis sa gitnang silangan, meron rin tayong political crisis dito sa ating Parang bansa. lahat na lang, sabay-sabay Lahat na lang. talaga, Oo, no? oo, Parang oo. binuhos talaga sa isang Parang panahon. yung mga nagsusubaybay dito sa impeachment hearings, ayan, marami po nagsasabi, nako, iakyat na yan sa Senado, di ba? Kasi malamang sa malamang dahil nga parang desidido na ang Kongreso na talagang ipatuloy Oo. So, kaya nga sabi nga ni Senate President Tito Soto,
they met informally para just in case umakyat doon, handa na sila. Imagine, madami na natin problema. Hindi pa ka nagbubukas yung session ulit sa Senado, sa Senado. Kongreso. Ayan na naman, meron na naman. Okay, sa ibang balita, tiniyak naman po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibabalik na po ng pamahalaan sa Pilipinas si dating Ako Bicol Representative Zaldico para paharapin sa mga aligasyon laban po sa kanya kaugnay po ng flood control scandal. Magpapadalaan niya ang Pilipinas ng high-level coordination team sa Czech Republic para dito. Inatasan niya ang Department of Justice at ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang proseso ng pagbabalik kay Zaldico sa bansa. Ayon po sa Pangulo, nananatili si Zaldico sa kustudiya ng Czech Republic. Narito po ang pahayag ni Pangulong Marcos. Nanatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Yan po ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinagdedepatahan naman ng mga eksperto sa batas ang kahinatnan ni Zaldico. May mga naniniwala na posibleng magdesisyon ang Czech Republic na ipa-deport si Zaldico sa Portugal kung saan meron siyang alternatibong pasaporte at hindi sa Pilipinas. Ayon din po sa mga eksperto, kung napawalang bisa lamang ang Philippine passport ni Zaldico, nananatili pa rin siyang legal na Pilipino at maaari siyang ipa-deport sa Pilipinas. Pero kung nawala na ang Filipino citizenship ni Zaldico at isa na siyang Portuguese citizen, hindi na siya may tuturing na Philippine national. Kung meron naman siyang dual citizenship, maaring mamili ang deporting state kung sa Pilipinas o Portugal ipadedeport si Zaldico. Pero karaniwan anyang ipinadedeport ang isang individual sa bansa kung saan meron siyang valid passport. At sa kaso ni Zaldico, sa Portugal ito. Sinabi naman po ni dating University of the East College of Law Dean Amado Valdez na maaring mapabilis ang repatriation ni Zaldico sa pamamagitan ng negosasyon sa pamahalaan ng Portugal. Sinabi rin po ni Valdez sa ilalim po ng private international law, Filipino citizen pa rin si Zaldico. May mga opinyon din na magiging mas mahirap ang pagpababalik kay Zaldico sa Pilipinas kung sa Portugal ito madedeport. Wala kasing extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal. Nauna na rin sinabi po ni Interior Secretary John Vic Remulla na malabo ang deportation mula roon. Pero maraming ang haka-haka di ba, Ricky, tungkol dito. Oo. Si Harry Roque nga sinasabi fake news. Oo nga Yung daw. nahuli si Zaldico kasi walang proof of life eh. Pati netizens, nagsasabi, yung Yeah. mga nakatira sa check, sabi nila fake news daw Fake yun. news, oo. Oo. Pero meron naman, may nabasa ko, I forget na kung sino nagsabi, tumawag siya. Oh. Si Harry Roque nga sinabi niya na tumawag siya sa immigration police at wala daw ang Pilipino na sa kustodiyan Oo. nila. Oo. Pero inisip ko, bakit naman maglalakas loob ang presidente Ang muno natin mismo, no? magsabi? Oo. So sabi naman niya, di ba, hihintayin nila, ayusin na nila at may high-level delegation na ipapapunta sa Czech Republic para masigurong mapapauwi po si Zaldico at sasagutin niya lahat ng mga panata laban sa kanya. So Paratang. abangan. Panatang. Paratang. Paratang. Mga paratang. Pero ito rin may usap-usapan din, ano? Oo. Kung talaga maiuwi si Zaldico, kasi sabi nga nung iba, hindi Yung ko alam kung passport. approve kayo dyan. Oo. Hindi yun. Dahil marami daw marami nang talagang mabubuking. Mabubuking. Kaya siguro may takot din tong si Zaldico. Zaldi, no? Oo. Kung safe ba siya dito. Pero dapat talaga panagutin ang kailangan managot. Correct. Samantala, sinimula na po kahapon ang balikat sa military exercises sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at iba pang mga kaalyadong bansa. Ayon po sa Armed Forces of the Philippines o AFP, tampok sa naturang balikatan ng iba't ibang ground, air at naval asset.
Base sa impormasyon mula sa AFP, magpapalabas ang puwersa ng Pilipinas sa mga armored vehicles, light tanks at artillery system, kabilang ang bagong integrated missile capability. Magpapalabas naman ang Estados Unidos sa mga rocket artillery, mga advanced air defense system at mga anti-tank missile unit. May contribution naman ang iba pang mga bansa katulad ng Japan pagdating sa ground capabilities. Maglalabas din ang Pilipinas sa mga light attack aircraft, fighter trainers, mga rotary wing asset, tactical sport plane at unmanned aerial system. In fairness, meron na tayo mga ganyan, Patpi. Susuportahan naman ito ng Estados Unidos sa pamamagitan ng mga multi-role fighter, maritime patrol, aircraft, advanced unmanned surveillance platform, at search and rescue and heavy lift mga helicopters. Mahigit 17 sundalo mula sa Pilipinas o baka 17,000 sundalo mula sa Pilipinas at Estados Unidos ang kalahok sa balikatan kasama mga persa mula sa Australia, Canada, France, Japan at New Zealand. May partisipasyon din ang United Kingdom. Gagawin ang balikatan sa iba't ibang bahagi ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpabala naman po ang Beijing sa Estados Unidos, Japan at Pilipinas na naglalaro ang mga ito ng apoy sa paglulunsad ng balikatan. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Ko Jiakun, pwede bumalik sa mga bansang ito ang kanilang pagbubuklod-buklod sa ngalan ng seguridad. Itong China na ito masyadong makialamero. Sila pa pinapakialaman natin kapag meron sila mga joint exercises. So, exercise lang naman eh. Okay, sa ating world news naman po, tiniyak po ng Iran na gaganti ito matapos atakihin at kupkupin ng US Navy ang isang Iranian-flagged cargo ship malapit po sa Strait of Hormuz bilang bahagi po ng military blockade ng Estados Unidos. Sinabi rin po ng Foreign Ministry ng Iran na wala pang desisyon kung magkakaroon po ng panibagong pag-uusap para sa kapayapaan. Sa kabila nito ng paghanda ni US Vice President J.D. Vance at mga negosyador mula sa Amerika para sa pagbiyahe sa Pakistan para sa panibagong round ng peace talks. Sa Miyerkules, April 22, nakatakdang matapos po ang ceasefire sa pagitan po ng Estados Unidos at Iran. Kaugnay nito, muling nagbanta si US President Donald Trump na sisirain niya ang lahat ng power plant at tulay ng Iran kapag walang nabuong kasunduan. Dahil po sa muling paglala ng tensyon sa Strait of Hormuz, muli na namang tumaas ang presyo ng langis at bumagsak ang mga stocks. So today, nag-rollback pero hindi natin alam kung next week baka na naman jumbo oil price hike naman. Sana dahil nga naman hindi. maglalaps na no, yung ceasefire bukas, Wednesday. So samahan niyo po rin pa kami na tuloy-tuloy pa rin po ang ating panalangin na matigil na po dyan ang sigalot dyan sa Estados Unidos. At ang oras, alas 8:50 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Nako, makakausap po natin si Kaboy Vargas, ang presidente po ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Filipino, ALTODAP. Tungkol nga dito, no, ang piston, naghain po ng fare increase sa 10 piso. May strike po, transport strike starting today, 3 araw na yan. So, hihingin natin po yung saloobin naman po ng ALTODAP sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras! Alas 8:52 na po ng umaga. Summer mode on! Ka-Flash, handa na ba kayo mag-splash into summer? Kami na po ang bahala sa delivery ng inyong essentials. With free pickup anywhere and convenient payment options, mas hassle-free ang bawat padala. Just enjoy the sunshine and feel the splash. Oras! Alas 8:53 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Kaboy Vargas, ang presidente po ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, o ALTODAP. Magandang umaga po, Kaboy! Kamusta po kayo? Good Kamusta morning po ang po. inyong ang inyong hanay? Masaganang umaga po, Mama Pat at Mama Ricky at yung taga-subaybay, tagapakinig po. Okay, Kaboy, kinakamusta ko po yung mga kahanay ninyo, mga operator, mga jeepney driver. Kayo ba ay sang-ayon po dito sa inihain po na petisyon sa LTFRB po ni Kamodi na itaas na po ang pamasahe ng jeepney mula sa 13 gawin ng 23, 10 piso po ang itataas. Napakalaki naman po, pero kayo po, anong saloobin po ninyo? Actually po, Ma'am Pat, Ma'am Ricky, yan po ay didinigin pa sa LTFRB. Dahil kasi kung matatandaan niyo po, kami po yung nag-file ni Obet Martin, siguro mga 1 taon, 2 taon na itong pagpapile namin, na piso nga lang po yung hiningi namin na probationary increase ay hindi po na-aproban.
at pinigil po ng ating kagalang-galang na Pangulo yung pong pagtaas ng piso. Dahil nakita po niya na marami pong, ito po kasi alam niyo naman na Ma'am Pat, Ma'am Ricky, na pag nagtaas po ng pamasahe, domino effect na po ito, Correct. lahat po itataas na. Kaya nga po, siguro po, karapatan po nila na mag-file ng fair hike, pero siguro naman po, pag po na-aproban yan, lahat naman po ma-aproban eh. No? Hindi lang po sila yung ma-aproban, kasi lahat po ito ma-aproban. Kaya po, pinapaubaya ko na po sa LTFRB, yung pag-aproban nito, bahala na po ang LTFRB, dahil didinggin pa naman po ito. Correct. Ma'am, at saka, yun po yung nangyayari sa LTFRB. Hindi naman po, porque ipinel mo to, bukas lang ma-aproba na po. Okay, sige po. Kaboy, paano po pag hindi aprubahan? Ang tanong po ng taong bayan, every week na lang po ba magkakaroon ng tigil pasada? Kasi talaga namang nakita natin kung paano po talaga naparalisa ng huling tigil pasada Actually yung po, ating mga Ma'am commuters. Pat, Ma'am Ricky, ito po pang tigil pasada, ito po sa akin po bilang National President po ng AltoDAP, Oh. ay kahit kailan po hindi kami sasama rito dahil ang pananaw ko po rito, nangyayari po sa atin dito, parang ang lagi na lang natin gino-hostage dito, pasahero, parang gusto natin pahirapan ng pasahero. Ang tanong ko po sa mga nag-i-strike po natin ng mga kasama, hindi ko naman po sila pinipigilan, may sarili po silang pananaw, pero ang tingin ko po, sino po ang pahihirapan natin dito? Yung ating mananakay. Hindi naman po kasalanan ng ating mananakay itong nangyayari dahil hindi lang naman po sa bansa natin nangyayari ito. Buong Pilipinas po itong nangyayari na to. Oo. Bakit po natin isasama na papahirapan ng ating pasahero? Okay. Siguro po, mensahe nyo na lang sa inyong mga kasamahan po, no, na nasabi nga naman po natin, may freedom naman po tayo to protest, no? Pero ano po mensahe nyo sa kanila kung ganito po ang inyong pananaw sa AltoDAP? Hindi, siguro po ako, ang tingin ko po, dapat po upuan natin to, magtulong-tulong po tayo, private sector, public transport, DOTR. Kahapon naman po ang ating pong kagalang-galang na Pangulo, tinitingnan po niya talaga kung ano po yung maitutulong niya sa transport dahil kahapon po, Ma'am Pat at Ma'am Ricky, kasama po namin siya sa Araneta Center na kung saan inilaunch po yung service contracting. Opo. Na actually po, nakausap namin siya ni kasamang Obet Martin na kumilig po si kasamang Obet Martin na sana po dagdagan nyo yung pondo sa service contracting para talaga makinabang din po yung pasahero, driver, operator. Dahil po kasi yung budget po natin ay 400 million lang. Kung papa-implement po natin to siguro dito lang sa Metro Manila, Ma'am Pat, Ma'am Ricky, siguro po 2 weeks lang ubos na to. Kaya po Nako. sinasabi namin kay galang-galang na presidente natin na dagdagan po niya yung pondo sa ng service contracting. Ang sabi po nung sinagot po niya sa amin, sige, dadagdagan natin. Oh, okay. Yun po ba ayaw pa natin? Oo nga. So, Kaboy, bukod po dito sa service contracting, kayo ba isang ayon rin po? Nabigyan pa rin ng ayuda ang ating mga jeepney driver at operator. Parang 5,000 pa po eh. Ito ba ay sa tingin nyo po sapat o yung service contracting na po ang pwedeng pumalit po dito sa pagbibigay ng ayuda? Ang tingin ko po dyan, dapat po yung mga hindi nakakuha, dapat po yun ang maasikaso ng DSWD natin. Ano? At siguro po ang maisasuggest ko, kasi po nung nakaraan Biyernes, sinubukan ko po pumunta sa City Hall. No? Opo. Sa kasamaan palad po, yung ibang maano namin ay hindi po nakasama. Ngayon, yung mga special po, payout po nila, siguro ang suggestion ko na lang sa DSWD, bukod-bukod din po nila. Huwag po nilang pagsamasamahin yung mga hindi nakakuha. Dapat po ang gawin nila, suggestion lang po ito galing sa AltoDAP, na halimbawa po, motorcycle taxi. Yun na lang muna po unahin nila dahil Correct. napakadami po, hindi po na maubos-ubos. Oo nga. Tapos isasama mo po yung kagaya po nung nangyari doon sa Quezon Circle. Memorial, opo. Oo. Kasama po yung jeepney, kasama yung TODA, pero yung pang mga kasapian namin, pumila na po ng alas 4. Pagdating po doon, sinabi, alauna pa kayo, ang jeepney sector, alauna pa. Ay. Nakapila na po yung tao, alis pa po ba yun? Oo nga. Yun po yung yun po yung dapat pag-aralan ng ating kagalang-galang na Secretary Rex. Opo. Na kung saan siguro po, pag-aralan nyo na, bukod-bukod na lang po yung mga special payout po natin. Correct, oo. Okay, sige po, Kaboy. Kami po ay kasama po ninyo, no, na sana po talaga matapos na itong sigalot, bumalik na po sa presyo po ng 55 pesos kada litro po ang diesel o mas bababa pa para po talagang everybody happy, hindi na kailangan magtaas pamasahe pa. Maraming salamat po, Kaboy, at mabuhay po ang ating mga jeepney driver at jeepney operator po. God bless po.
Maraming salamat po sa inyong dalawa. At buhay po ka. Relax po sa inyo. Ayan po, mag-ingat po kayo, Kaboy. Oras po, alas 8:59 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Makakausap naman po natin si Congressman Marco Wangco. Siya po ang House Committee Chairperson po ng Nuclear Energy. Ayan, usaping nuclear na naman. Sana po talaga, isa pa to, matuloy-tuloy na sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:02 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng IMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. Oras muli, alas 9:02 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Congressman Marco Wangco mula po sa 2nd District po ng Pangasinan at siya rin po ang House Committee Chairperson ng Nuclear Energy. Good morning po, Kong Mark, and welcome back sa ASPN po. Good morning, sir. Magandang umaga, Pat and Ricky. Magandang umaga sa lahat ng panauhin. Okay, Kong Mark, ito nga, usapin na nuclear na naman, no? Sabi ko nga kanina, Yes. bago tayo nag-on-air, sabi ko, magfa-5 years na po ang ASPN, and from the onset pa lang of ASPN, we've been already pushing, no, for the use of nuclear energy. Maraming salamat po sa inyo. Oo. Ang laking serbisyo publiko po Kaya yan. nga, pero parang hanggang ngayon, hindi pa masyadong naririnig, di ba? Kasi ikaw nga, sabi mo, 19 years na. Yes. Pero masasabi ko na ang kaisipan ng tao ay nabubuksan na, no? Meron pong SWS survey tungkol po dito. 82% ng lahat ng Pilipino ay sang-ayon sa nuclear power. Okay. Pati na po sa Bataan na mahigit 60 plus Oh. percent ang sang-ayon sa nuclear. So, meron na lang iilang ideologues na politiko na die-hard na anti-nuclear. Pero lahat po halos, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo, sa Europa, sa Amerika, patungo na sa nuclear ang kanilang pag-iisip. Oh. So Kong Mark, ito na nga, no, parang this was a crisis that gave an opportunity. So parang now, because nga we know that we're 100% dependent on fossil fuels, imported, everything is imported, no, we don't have our own we only have one oil refinery, we import our coal and everything, and ang taas na ng presyo po ng kuryente. Do you think because of this Middle East crisis, we can fast-track now Bataan Nuclear Plant or even itong mga maliliit na mga power plants po na nuclear? Yes, sana po, no? Ganun ang pag-iisip ng ating DOE. Pero mukhang hindi po kasi may announcement kahapon si DOE Secretary Garin na baka buksan nila ulit yung usapin sa pagka-aproba ng coal-fired generation. Oo. So, pinagbawal na po natin yan, pero mukhang baka buksan ulit. Ibig sabihin na nagfe-fail po Oo. ang kanilang patakaran na itulak ang wind and solar. Inaamin po nila na hindi kaya. Hindi kaya, may follow-up lang there, Kong Mark, hindi kaya in the sense na kasi yung coal mas mabilis, di ba? Mas mabilis mag-import kesa Yes, sa mabilis to put up ang- new, like a solar. Pag sinasabi kong hindi kaya ng wind and solar, Oo. ang pinakamalaking problema ng wind and solar, ito po ay intermittent. Oo. May gabi at may panahon na as in Ano ba ang hinahanap natin sa cheese dog? Sana yung juicy! Sana yung siksik sa cheese! Dapat sulit! Pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, bawat kagat pinaka-cheesy. Tender Juicy, ang #1 cheese dog. Marami pang exciting flavors! Chicken and cheese, chili and cheese, cheesy pizza, cheesy spaghetti! Cheesiest cheese dog para sa lahat! sitwasyon na gano'n, mapipilitan po tayong magpatakbo ng imported LNG. Oo. Yan po ay mas mahal pa sa coal. So, bakit pa kailangan niyang maraming komplikasyon? Oo. Bakit hindi na lang nuclear power? Correct. Kasi mahirap po tayo sa fossil fuels. Ini-import po natin Yes. ang nakararaming fossil fuel. Sa kuryente, 75% sa ngayon. Lalaki pa yan na pagka dumoble o triple
ang ating pangangailangan, which sinasabi, pinipredict po ni DepDev, si NEDA, by 2040, doble o triple ang pangangailangan sa kuryente. Wow. Good morning, Kong. Regarding Good safety, morning po. Regarding safety naman po, no, I was telling Pat P, nung ako po ay lumalaki nung 90s, siguro kasi kakagaling lang sa Cold War noon, yung pangamba po sa henerasyon po namin, talagang nakakatakot po kasi sabi nga nila, pag usapang nuklear, ano, talagang iba yung pag-iisip noon ng mga tao. But as you said, nag-iiba na nga po yung perception. But just to Yes. say, marami pa rin po tayong mga kababayan na hindi po talaga completely aware na mas safe, supposedly, ang paggamit po ng nuclear plants. Kasi po, halimbawa, example po natin, ano, kung yung Fukushima po, di ba, Japan na po yan. Nagkaroon po sila ng disaster. Ayan po, ikinatakot po nila nung nagkaroon nga po ng earthquake sa kanila, no? Are we that confident na kaya po natin tumugon sakali man na magkaroon ng ganitong disaster po? Especially since the BNPP is sitting around the Pacific Ring of Fire. Di Yeah. po ba? Well, yun nga ang pangyayari sa Japan, no? A triple meltdown. Tatlo sabay-sabay, no? The worst thing that could possibly happen, a meltdown. Walang kahit isang taong nasaktan, walang kahit isang taong namatay tungkol sa nuclear, sa radiation. Pero 20,000 ang namatay dahil nalunod o nadaganan ng earthquake o ng tsunami. So, kailangan ilagay po ng media sa konteksto ang pangyayari. Ayon sa kasaysayan, isali na po natin ang 3 Mile Island at ang Fukushima. Wag lang yung Chernobyl dahil ang Chernobyl po ay walang containment. Bawal naman yun sa lahat ng kanlurang mga reaktor, no? Hindi ka pwedeng gumawa ng reaktor na walang containment. Wala pong namatay, wala pong nasaktan. So, kung sa record ng kasaysayan over the last 70 years, pinakaligtas na po ang nuclear. So, ang nuclear ay hindi dapat isipin na mapanganib. Ito po ay dapat isipin na nangliligtas ng buhay. Mahigit 2 milyong buhay na po ang nailigtas dito. At mula nung tayo po ay tumalikod sa ating Bataan Nuclear Power Plant, inadapt po natin ang coal, which is the pinaka-deadly Dirtiest. na power source. Ilang libo ba pong Pilipino, Bataenyo ang maagang namatay, nagkasakit, at wala po tayong reklamo. So, baguhin po natin ang ating naratiba. Ngayon, pagdating po sa Chernobyl, alam niyo ba kung ilan po ang namatay sa Chernobyl? Hindi pa po lalagpas ng 50 sa isang reactor na walang containment, na bawal po i-construct sa kanlurang mga bansa. Ang namatay, karamihan po first responders, mga bumbero, dahil hindi po sila trained to handle radiation. So, sumugod po sila, kaya po sila namatay. So, yun po ang tamang konteksto. Tingin ko, panahon na po na baguhin na po ng media ang narrative. Kung Mark, I don't know if this is a silly question kasi nga, di ba, right now, there's a Middle East crisis and the US is asking Iran to give up its uranium. Naalam po natin, yun po ang ginagamit dito sa mga nuclear. Kung sakali pa, mayroon bang magiging epekto rin po yung gulo sa gitnang silangan kung tayo po ay magpapatayo ng mga nuclear plants? Yung uranium po na kailangan po doon, magbabago yung Traditionally presyo, po, yung supply? Opo. Traditionally po, pag binili mo yung natural uranium sa merkado, ang nagmimina po niyan, Australia, Kazakhstan, Canada, United States, Russia, several African countries. Ipapa-enrich nyo po yan, itataasan ang porsyento ng U-235 para magamit sa nuclear fuel to the tune of around 5%.
Okay. Para gumawa po kayo ng weapons, kailangan lagpasan nyo yung 80%. Yun po ang ginawa ng Iran. So, talagang sadya nilang hinahabol ang paggawa ng weapons. Kaya ninervyos po ang Western countries, kaya tinarget po sila. Lima lang naman ang authorized country sa mundo na mag-enrich ng uranium. No? I think UK, United States, China, Russia, may isa pa. I don't know exactly who. Meron din pong reactor na pwedeng gumamit ng natural uranium. This is the Canadian CANDU technology. So, if we buy CANDU technology, we don't need any enrichment at all. We can use natural uranium. So, wala pong restriction yon. Yun namang mga bansa na nag-enrich, hindi naman rini-restrict yung legitimate peaceful use of nuclear technology. Kaya lang naman tinarget ang Iran kasi illegitimate use na po ng technology for war. So you don't see any supply disruption if ever po? Wala po. Wala. Tsaka price, in terms of price point po? Sa ngayon, tumaas na po ang presyo ng uranium, no? Pero nung pinag-uusapan pa nating una ito, nasabi ko na rin na kahit dumoble ang presyo ng uranium, tataas lang ang presyo ng nuclear fuel ng 20% kasi uranium only represented 20% of the total cost of nuclear fuel assemblies, no, enrichment, etc., etc. So it's gone up, but it's still the most economic. Ito po ang malaking dapat maintindihan ng taong bayan. 1,000 megawatts of coal will require the Philippines to import around 400 million US dollars of either coal or LNG. But if it's nuclear, it's only $20 million. So there's 20 times more expensive ang fossil fuel kaysa uranium, nuclear fuel. Yun ang magic ng nuclear na hindi naintindihan ng tao. Akala nila it's just another energy source. Hindi po. It's a unique energy source which gives us the minimum cost in terms of fuel. Ang laki no ng diferensya. 20 times. Oo, 20 times 400 million as opposed to $20 million. Exactly. That's so glaring. Exactly. Parang to me right away, I'm just a common Hindi nare-realize po yan ng tao. Hindi ang laki. nare-realize. Yeah. Nako, grabe. Okay. Okay, kung sinilip ko nga po yung datos, you're correct. Talaga naman 79% po yung are open to coal now. This is, again, a glaring disparity siguro from before, di ba? If you conducted this survey siguro years ago, it would have been so different. But still, Kong, ang dami pa rin po pala ang takot sa waste management. Nuclear waste, for example. But everybody knows that the Philippines is already struggling with waste management storage. So ang pangamba po ng iba, baka po pwede nyo pong paliwanagan po yung ating mga kababayan, kasama na rin po kami. How do we exactly manage the nuclear waste kung magkakaroon man po tayo, which of course, it's inevitable po? Okay, so nasabi ko, no, yung magic ng nuclear power is yung energy density. You need so little to generate so much. 1,000. That's why the price is so different, 20 times less ang nuclear. Kasi po, sa 1,000 megawatts na coal, kailangan po ng 50 barko na tig 50,000 tons, no? Pero pag nuclear, kasing laki nung coal plant, isang jeepney lang, isang beses, every 18 months. So, napakaliit. Di yung waste napakaliit din. Kaya pwedeng gastusan na magbutas ng isang butas na 2 kilometro ang lalim at 2 kilometro ang horizontal. At yung fuel assemblies, ilagay sa tubo na stainless, na welded on both ends, hermetically sealed. Ilagay po doon sa horizontal portion ng butas.
At pag napuno po yon, i-backfill ng bentonite mud and concrete, and then it can be forgotten for eternity. Cost and attention-free finality. Yung po ang nakatakda sa Republic Act 12305 na paraan sa dispatcha ng final disposition of nuclear waste. At merong 6 centavos per kilowatt hour nakatabi, i-deposito ng operator para sa future disposition of all of these nuclear waste. Kaya prepaid po yan. Hindi po yan papasanin ng future generations. Tayo na gumagamit ng kuryente ay gumastos na para i-dispatcha yan. Pero itatanong ko, bakit po natin gustong gawin yan? Ang used nuclear fuel, meron pang 20 times more utility. Kaya malaking yaman ng publiko ang tinatawag na nuclear waste. It is only waste if we waste it. In our grandchildren's fast reactors, we will be able to use it 20 times more. And after using it in that way, it will be safe in 100 years and less radioactive than common soil in 300 years. So the waste problem will go away in the future. But if we're too nervous and we cannot wait, there is a method prescribed on how to get rid of it forever. Pero kung Mark, yun na nga, no, I was just reading to, yung Executive Order 164, adopting a national position for a nuclear energy program and for other purposes. February 28, 2022 pa ito na dinagdaan no, ni former President Rodrigo Duterte. How far have we come? It's already 4 years after. Well, we already have a law, Republic Act 12305, which created the independent regulator, the PhilAtom. This is the Nuclear Safety Act. That is a major step. No? We have House Bill 375, which is the Nuclear Liability Bill, which prescribes that the operator is automatically at fault if there is a nuclear incident. You don't have to bring him to court. He's automatically at fault. And he is mandated to have 350 million SDRs of minimum liability cover insurance. That's around $450 million. And if we are signatories, finally, if the Senate ratifies our joining the CSC, the Convention on it's at the tip of my tongue. I'm sorry. I can't remember. We will be granted another 150 million SDRs by all the other nuclear countries which are signatories or have ratified that convention. So there's a shared insurance system sa buong mundo about that. And then the last bill, House Bill 08567, the Nuclear Integration Act describes our aspirations, and I am pushing for at least 16,000 megawatts to be online before the end of 2045, up to 32,000 megawatts. And it talks about how to finance it, how to use the nuclear assets of the Philippines, the Bataan plant site, the nuclear village, the power line to Manila, the CBK pump storage facility in Laguna, as equity so that the Philippines doesn't have to appropriate funds. No, it can use that as equity and it can leverage it up to 7 times so that we can borrow $14 billion to build the first
set of nuclear plants which will be the engine generating capital for future nuclear build. Oo. Kong Mark, listening to you, you're so passionate about it. You have everything figured out. Yet, we cannot, there's still no sign in sight that we're going to be able to fire up Bataan Nuclear Plant. Alam mo, ang kailangan lang dyan is Political will. a clear marching orders from the President. Oo. No? Ang problema, he is misinformed by his Department of Energy. Marami po silang side agenda sa DOE. Yung tulak nila sa wind and solar, para sa akin, this is a Trojan horse for them to protect those that want to enter the LNG importation business. Kasi yun po ang standby ng wind and solar. Yes. Imposible pong may wind and solar na walang gas. Correct. Or walang nuclear to back it up. Kasi intermittent. So Yes. Kong Mark, do you see the private sector investing in a nuclear plant? Is there like let's say like a Manny Pangilinan who's a Yes. distributor? Well, in fairness to Manny Pangilinan, he has already declared, I am willing to buy up to 6,000 megawatts starting in 2032, the first 1,000, and additional 1,000 every year thereafter of nuclear, so long as the price is 5 pesos per kilowatt hour or less. He's buying at 7 pesos right now, coal, 15-year contract. Well, maybe the private sector doesn't have enough capital. And if that's the case, why should we rely on the private sector? If they're more interested to invest their money in other industries, more lucrative to them, but this is such a basic industry that affects everybody from the bottom. So if it's like a bridge, if the country needs a bridge, the government will build it. We should do the same for nuclear. Maybe Maharlika Fund, tap the Maharlika Fund instead of putting it in NGCP? No? So anyway, that is what the House Bill 08567 will tackle. How to do that. So hopefully, Kong Mark, again, we will, sana may mga pa-survey pa, imbis na 80%, Yes. baka umakyat na sa 99%. It gets Alam to the mo ba President's na- ears. Sige po. Alam mo ba na tinago ng DOE yan? Pati sa chairman ng Nuclear Energy Committee ng Kamara, si ako, tinago nila yan sa akin. Inimvoke ko pa yung Executive Order Freedom of Information para i-release nila. I threatened to sue them. Right? That's why they released it to me. But why are they hiding this? Why nga? Ako siguro kung I'm just very curious also. Kasi nga, we've been pushing. I heard nga 20 years nyo na po pinupush to. Actually, hindi lang po naman kayo. Marami na rin po tayong mga mababatas na talagang suportado po ito. For example, when I was working with Senator JV before, bisita po namin yung BNPP. Naka-sealed pa. May mga plastic pa siya. So realistically po, lalo na ngayon, siguro in the context of the Middle East crisis, we're pushing for it. But number one, correct me if I'm wrong, Kong, pero nasilip ko na merong ang PhilAtong, which is the independent regulator. But is it true na hindi pa nga po kumpleto yung rules and implementing guidelines ito? Ganito so po why yan. are we pushing for this already? And second Ganito Yes, sir. po yan. Ganito po yan. Ayon sa batas, 180 days. In 180 days, dapat yung in-appoint na Deputy Director Generals, 4 po yan, at yung Director General, nasulat na nila ang IRR. Well, 100 days, 80 days na, wala pang na-appoint na Deputy Director General at Director General. So, pagkukulang ng DOE na naman na i-advise yung Presidente ng tama. Okay. Bakit? No? Yeah. So, in other words, may pagkukulang talaga ang ating good secretary, si Sharon Garin. Gumising-gising ka, Sharon, kasi
sayang ang pagkakataon. Oo. Pero ano kung kasama nyo dati si Secretary Garin sa Kongreso, nag-abot ho ba kayo? Hindi po kami nag-abot. Hindi kayo nag-abot, sayang. Baka pwede mo Pero Oo. dapat isipin niya na hindi na siya congressman, secretary na siya. Kaya dapat baguhin niya ang kanyang attitude. Oo, yes. So, Siguro, hopefully, kung Mark talagang ako, yung dyan, magic word dyan, mas mura eh. Talagang mas Yes. mura. That's the magic Grabe, word. grabe. Oo, grabe. Sabi Grabing mo nga. mura. Yes, Oo. oo. And right now, naglabas na ang Meralco na April, no? Nagtaas na presyo na naman po sa kuryente. Tapos hindi natin alam kung hanggang kailan gulo dito. So, asahan pa natin, baka mas tumaas pa. At sana nga, meron naman tayong naka-standby. At least we should open it up and try it out already kesa sa masyadong sarado po yung ating isipan. Yes, kasi isipin nyo, doon sa Amerika, lahat ng lumang nuclear plant na sinara na, 5 po yan, Oo. pinag-aagawan ng mga high-tech companies para mabili o makontrata para umandar ulit. Oo. The biggest example is 3 Mile Island, the site of the worst nuclear incident in America. Yung natirang planta doon, nag-iba na po ang may-ari at binigyan ng kontrata ng Microsoft to buy all their power for the next 20 years. So if these are old plants, being Recycle, reuse. being renewed and being allowed to operate by the US NRC, the gold standard in regulation and safety in the world. What's our problem? Yeah. I join you, Congressman Mark. I hope in our lifetime, Yes. hindi naman nagkakalayong ating mga edad. Sana Yeah. maranasan natin ang nuclear energy para po mas makatipid po. sa palagay mo ba, mararanasan natin? Mararanasan natin. Hopefully. Ang deklarasyon ng Amerika, kailangan ngayon mag-quadruple ng nuclear ang Amerika. They have 94 nuclear plants. Wow. Meaning, Quadruple, by 2050, 400. they will have 380-something Yeah. nuclear plants. Oo. What are we waiting for? Yeah. Let's get Yes. one first. Let's get One one on the road. Bangladesh, pina-under na yung first nuclear plant this year. Oo. Next year, another one. Katumbas ng 4 na Bataan. Oo. Tayo, Imagine Bangladesh yun. nagdidebate. Oo Sige, nga sa akin, eh. Kong Mark, siguro I'm just Kamote very po curious. tayo. Kong Mark, I'm just very curious now. Halimbawa, sige, I'll put on a positive hat in behalf of you, no? Dapat, And oo. it keeps on, and finally, ma-approve na po yan. Pero hindi po ba, matagal-tagal pa yan? Kasi 4 to 5 years, diba? Hindi Correct po. to No, Ang Bataan- meron na. Bataan is ang there na eh. Bataan- Nandiyan na yung push reactor. button na lang po ba yan? Kasi may nag-phone in question din po. Kailan po yan magiging pwedeng up and running? Halimbawa, madesisyonan na. Yung go signal Ang pa makuha na natin. Bataan, from the day na klarong yes na yan, 4 na taon, aandar na yan. In fact, Ayun kung nga, 4 years. after the President delivered his first SONA with a positive note on nuclear at dinesisyonan na niya yan kaagad, umaandar na yan ngayon. Hindi, oo. Nako, sige. Okay. Basta tingnan natin, Kong Mark. Laban pa rin tayo, laban hanggang may Yes, tayo, po. may bosses. Thank you very much, Yes, Kong po. Mark. Thank you, Thank you so much Thank again you, for your thank you time. po. Ayan po si Thank Congressman Marco Wangco mula po sa 2nd District ng Pangasinan and House Committee Chairperson ng Nuclear Energy. At ang oras, alas 9:30 in punto na po ng umaga. Bilang mga Pilipino, masipag po tayo, matiisin talaga at inuuna natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami po ng ating responsibilidad, madalas po nakakalimutan natin alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayong makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong po sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras,
Alas 9:31 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap naman po natin si Attorney Nika Okyas, environmental lawyer mula po sa Oceanas Campaign Lead for Fisheries Transparency. Ayun po, kalikasan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik po ng ASPN. Ano, sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:33 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa atin ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Oras muli, alas 9:34 na po ng umaga. At kasama na po natin via Zoom si Attorney Nika Okyas. Siya po ay isang environmental lawyer mula po sa Oceanas Campaign Lead for Fisheries Transparency. Magandang umaga po, Attorney Nika, and welcome po sa ASPN. Good morning, ma'am. Good morning po. Maraming salamat for inviting Oceana to your program. Ayan po. Para lang bigyan natin po ng ng konteksto po yung mga nakikinig po sa atin. Ngayon kasi ang Abril po ay Earth Month at ang Writ of Kalikasan ay isang mahalagang legal na sandata para protektahan po ang karapatan po ng mga mamamayan sa malinis at ligtas na kapaligiran, kung sino ang maaring magsampa nito at yan po ang pag-uusapan po natin, 'di ba? Kasi we all deserve a clean environment and a healthy environment at that. So my first question po, Attorney Nika, ano ba yung kailangan po namin intindihin pagdating po sa writ of kalikasan? Explain it to us in the simplest terms para po si Juan de la Cruz at si Aling Bebang po ay makakaintindi po. Yes, sa simpleng pamamaraan ng pag-explain, no, yung writ of kalikasan, isa siyang legal na paraan kung saan ang layunin nito ay protektahan yung kalikasan at ang karapatan ng mga tao sa ligtas na kapaligiran. So parang kung iisipin natin, para siyang pananggalang na pwedeng gamitin kapag may ginawa o planong gawin ng isang tao, isang kumpanya, or even ang ahensya ng gobyerno na maaaring makasira palaki sa kalikasan. So, sa madaling salita po, kung may malaking banta sa kalikasan, sa inyong kalusugan, pwedeng humingi ng tulong sa korte upang sa pamamagitan ng writ of kalikasan para ipatigil ang aksyon or maiwasan ang mas malaking pinsala. Okay. Okay, Attorney, since, correct me if I'm wrong, pero 2010 pa po itong writ of kalikasan, tama po ba? Yes As po. earlier. So kung noon pa po yan, bilangin natin yung petsa ngayon, 2010, ano na ngayon, 16 years, 16 diba? years. Bakit po hanggang ngayon, meron pa rin po tayong mga issues sa Angat Watershed, meron pa rin po tayong issues dyan sa Navotas landfill. Bakit po parang hindi nararamdaman po ba ng tao itong writ of kalikasan? To be fair ha, baka po yung iba na marami sa ating taga-subaybay, ngayon lang po narinig itong writ of kalikasan. So ano pong ipin meron itong writ of kalikasan? Well, for the past 16 years, may nakikita tayo na ang dami ng kasong na ipa-file sa Supreme Court and ginagamit na itong writ of kalikasan. Although when we see it from the national perspective, marami pa din po ang hindi alam na available pala remedyo na ito. Pero compared to like 5 years ago, 10 years ago, I think mas marami ng mga abogado, mga NGOs na gumagamit and alam na available pala. Although when we talk about effect, medyo, of course, it's a legal remedy. May mga opposite sides and they have to argue their position. And unfortunately, kung bibilangin natin sa mga na-file na kaso, marami pa din po ang mga nadi-dismiss na petition pag ginagamit ang writ of kalikasan kasi hindi napatunayan na may nangyaring damage. Yun po, in terms of presenting the evidence, dun tayo nagkakaproblema. Oo. So attorney, sa tingin niyo po, ano ba yung pinaka mga malalaking mga stumbling blocks po, Kasi marami po tayong mga advocates of climate change, 'di ba? Ito na nga, protection of the environment. What do you think is the biggest challenge presenting these advocates, na talagang ang Pilipinas ang layo pa pagdating po sa pagsasalba ng ating kapaligiran para po to mitigate climate change. What problems do you encounter po? Siguro po based on
our experience, dun po tayo nagkakatalo sa kung kasi isang elemento sa writ of kalikasan, you have to prove that there's an act and it's violating your right to a clean and healthy environment. Doon po tayo nahihirapan kung paano natin mapatutunayan na there's a violation and this act is causing, the damage or causing, there's a causal link between the act done and the threatened violation or the violation. Doon po tayo. Oo. mahirap. Maybe you po, Attorney Nika, you can give us yung personal example mo po, no? Na yung talagang alam po natin na nasira yung ating kalikasan or nasira po yung ating kapaligiran and yet po hindi masyado pong inaalagaan. Kayo po, ano pa yung personal experience nyo po? Sa katubigan ba ito? Sa kalupaan? Paano po? Like for example po, kung maalala niyo po yung sa Bulacan, yung itatayong airport. Oo. So, kung maalala niyo po, pag nagpatuloy yung proyekto, ang daming mga mangroves na mapuputol because dun siya ilalagay sa may baybayin. Oo. We tried to prevent it kasi nga there's a potential risk of increasing the flood risk in the area, maraming madidisplace na community, and it would really affect the environment considering that Bulacan is like there's a high parang effect ng climate change considering the high sea level rise. But then again, the petition was denied by the court, primarily because we failed to show really evidence that the project would harm Okay. the environment, the right of the people. Okay. Pero ma'am, parang may nakikita po ako na issue po dito because alam naman po natin, di ba, ang Pilipinas po ay very prone sa napakadaming natural disasters. But when I looked into the writ of kalikasan, ang threshold po niya dapat po ay 2 at mas mataas po na city o probinsya ang kailangan makaranas nga po ng environmental harm. Paano po hindi po pwede ba na siguro i-revisit ito dahil nga po, as I said, and as you very well know, we are really prone to disasters. So halimbawa, nagkaroon po ng malawakan na damage sa isang barangay, hindi po ba ito pwedeng ma-file na? Hindi po ba ito pwede magamit? Baka po, sa palagay niyo po ba, is it still appropriate sa sitwasyon po ng ating bansa? Sa pagkakaalam ko po, may mga action na, may mga hakbang na from the part of the Supreme Court to revisit the rules of procedure, and especially ito pong requirement na dapat provinces or 2 cities kasi nga napakahirap. There's a territorial scope and then yung gravity pa ng damage you have to prove. But there's a move really. But as of now, until hindi pa siya na-amendahan ng Supreme Court, maybe we can look into other remedies. Aside from the writ of kalikasan, may TEPO, may Temporary Environmental Protection Order, may iba pa pwedeng gamitin. So sino po ma'am ang pwedeng mag-file, for example, ng writ of kalikasan? Kasi yung iba po sinasabi elitista daw to dahil kailangan medyo malaki ka na organisasyon. Halimbawa po ako, naranasan ko po sa aming komunidad na nagkaroon po talaga ng malawakan po na damage sa aming kalikasan. Hindi po ako pwede mag-file kasi is it through organizations only? Ano po nanaw po ninyo na sinasabi nga na elitista itong writ of kalikasan? Well, hindi naman po siguro elitista, no? Kasi sino ang pwedeng mag-file? Pwedeng ikaw kung apektado ka, pwedeng isang people's organization, NGO, CSO, pero dapat po accredited by the government or registered NGO siya. Kasi pag NGO kasi you file on behalf of those persons whose constitutional right to a balanced and healthful ecology has been violated. So the requirement lang na it's registered is and it's accredited, for example, by the government,
It's a mechanism to prevent yung mga fly-by-night groups from abusing the writ. So it's just for the purpose of verifying the existence of the organization and that they truly represent those that they want to represent. Oo. So, attorney, how do you balance progress versus yun na nga, environmental protection? You mentioned yung Bulacan Airport, no? Alam po natin na talagang congested na po dito sa NAIA, kaya po nag-propose, no? Nagtatayo po ng bagong airport po doon. How do you balance it po? No? Yung the need for progress versus po, yun na nga, we have to protect also naman our environment. How do you draw the line? Well, we have a lot of mechanisms. Like, for example, when you want to propose a project, part sa process ng before you are given an environmental compliance certificate is to look into if wala bang alternative sites. Is this the only site possible? Or baka may alternative na pwedeng mas okay sa lokasyon na ito. It prevents, ma-contain yung, if there's damage, ma-contain yung damage and the impact to the society, to the community. So may mga mechanisms under environmental laws that would ensure we sort of achieve that balance na sinasabi po natin always. Okay. Ma'am, ito pa, meron pa rin ako na dito. Kasi as much po na siyempre gusto po natin talaga maprotektahan ang karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na magkaroon po ng maayos na kalikasan at kapaligiran po, no? Pero sa karamihan po sa mga kaso din dito na ifa-file, ang respondent din po yung gobyerno, yung implementing din po na agency. So meron na po ba talagang nasampulan dito? Or ano lang, kumbaga administrative case lang? Gaano po ka-epektibo itong writ of kalikasan? Although yung sinasabi ko po kanina na ang dami nang nade-dismiss na writ of kalikasan, but there are cases na nag-grant naman yung petition. Like for example, yung case sa Cebu, it was then the former Mayor Tomas Osmeña. So it was about there's a landfill there. The petition for writ of kalikasan was granted and the city of Cebu was ordered to stop the dumping in the site and to rehabilitate the area. And there's also, if you're familiar, yung dito sa Manila naman, yung West Tower condominium case. It's about a leak. May leaks, oil leaks sa pipes. The DOE was ordered to really look into and ensure na ma-address yung situation. So yun po yung mga successful cases na nagamit yung writ of kalikasan to order the government. So ma'am, it's more of injunction rather than wala po talagang accountability, wala pong kulong itong mapapatunayan po na lumabag po dito sa ating batas na ito. Lalo na po kapag gobyerno, halimbawa DNR and LGUs po yung respondent, wala po talagang kumbaga anong tawag doon, nakahimas ng seldang bakal, ganun po ba? So the main purpose po ng writ of kalikasan is to ensure that may immediate action. Like for example, if there's a violation, cease and desist immediately, isa yung remedy, ang pag-rehabilitate, restore the damage, monitoring and reporting. Yun po yung goal ng writ of kalikasan. But I want to highlight na it does not preclude the filing of separate case. Like for example, a civil case, an administrative case, a criminal case. So pwede pong mag-proceed yun simultaneously. And if you want to ask for damages, pwede po in a separate case but not in a writ of kalikasan. Oo. I was going to ask nga, attorney, yung nangyari pong sunog po dyan sa landfill sa may Navotas. Kasi dinesert, inabandona ng mga dating may-ari. Wala naman mga taong nakatira po doon. And yet, yung epekto po niya, yung pagsunog po niya, sabi nga ngayon, umabot na daw sa Bataan. Grabe po yun. Paano po ang doon? Kailangan ba may NGO para tumindig, para po ipaglaban yung karapatan ng mga naapektuhan dahil po dun sa sunog? How do you suggest to go about that? Writ of kalikasan ba ang pwede? Yes, pwede po kung ma-prove natin na yung epekto ng nangyari goes beyond more than 2 cities or 2 provinces, pwede pong mag-file ng writ of kalikasan.
kung may NGO na pwedeng mag-initiate, why not? Mas okay po yun kasi mas organized, no? Pero kung may advocate talaga sa community, directly affected, they can as well file. So pwede po magtulungan, NGO, the community, pwede po. Siguro po ang tanong na lang, alam naman po natin kapag may mga legal matters na magastos po, libre po ba ito? Halimbawa, pagpa-file po ng writ of kalikasan, ano pong support ang binibigay, for example, ng inyong organisasyon sa mga halimbawa, ay teka lang, mukhang swak sa akin itong batas na to para maprotektahan kong aking kapaligiran? Kung may mga NGOs po, may mga kakilala naman po ako that they're willing to, render legal help, legal advice, and even go to the extent of filing the case on behalf of the community. Kung may makikita po tayong NGO, no, that would be really good. And ang maganda sa writ of kalikasan is compared to a normal civil case, wala pong binabayad na parang filing fee or docket fee. This is really ginawa siya intentionally na walang filing fee to encourage the community to file because ang nature talaga ng writ of kalikasan, it's a public interest case. So as much as possible, we encourage the community to use this right to protect their constitutional right. Ayun. So dapat hindi feeling helpless, no, yung mga mamamayan. Alam po nila na dapat meron silang takbuhan, merong batas na pwede nilang puntahan kung sakali po feeling nila po ay yung kanilang karapatan ay na-violate. Like yun na nga, yung nangyayari po dyan sa landfill po dyan sa Navotas. Maraming salamat po, Attorney Nica po. And sana po, no, talagang people will just be more conscious, 'di ba, to save our planet. It's the only planet we've got eh. So talagang talaga tayo dapat maging mas aware sa ating kapaligiran. Maraming salamat po muli, Attorney Nica Thank you, Oquias. Attorney. Thank you din po. Ayan Good po. morning. Good morning, Morning po. po. Attorney Nica Oquias, environmental lawyer po mula po sa Oceana's Campaign Lead for Fisheries Transparency. At ang oras muli, alas 9:50 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbabalita. Ricky Girl. Tinanggal na po sa pwesto ang isang pulis na driver ng PNP Coaster na nasangkot sa aksidente sa kahabaan ng EDSA noong Biyernes, April 17. Kinilala ang driver na si Police Chief Master Sergeant Jennifer Bradico. Ayon sa PNP Logistics Support Service or LSS, tinanggal po si Bradico at maging ang kanyang supervisor alinsunod na rin sa zero tolerance at no sacred cow policy ng Philippine National Police o PNP. Batay sa investigasyon, kabilang ang PNP Marked Coaster sa hatid pasahero program na pinapayagang dumaan sa EDSA busway. Pero nagkamali ang driver nito sa pagmamaniobra. Lumipat ito ng lane mula sa ika-4 na linya patungo sa bus lane na nagresulta sa pagkakabangga ng isa pang bus. Humingi naman ng panauhin sa insidente. Paumanhin. Humingi naman ng pamamanhin sa insidente si Bradico na humarap sa National Police Commission o NAPOLCOM kahapon. Paliwanag po niya, maayos ang kanyang pagmaneho at napilitan lamang siyang pumaling sa bus lane para sunduin ng mga stranded na pasahero. Pero ayon naman kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan, mahina ang naturang paliwanag at hindi katanggap-tanggap ang ipinakitang asa ni Bradico matapos umano initong magpakita pa ng galit sa kabila ng pagkakamali. Yan na. Magsasagawa rin ng hiwalay na motu proprio investigation ang Inspection, Monitoring and Investigation Service or IMIS ng NAPOLCOM laban sa naturang pulis. Pinapaalalahanan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga tauhan ng PNP na pairalin ang profesionalismo at disiplina sa lahat ng oras. Ayan nga, huwag iintang ulo, di ba? Binigyan din niya na ipinatutupad ang disiplina sa organisasyon para itama ang pagkakamali, magbigay gabay at mapanatili ang integridad ng hanay ng ating kapulisan. Ay, nako. Sa ating showbiz pasilip naman, Kelvin Miranda, tinutupad ang pagrampa kahit nagluluksa sa pagpanaw po ng kanyang ama. Sa kabila po ng matinding lungkot sa pagpanaw ng kanyang ama, pinili pa rin po ni Kelvin Miranda na tuparin ang kanyang commitment sa isang fashion event. Ayon po sa ulat, dumiretso po sa pagrampa si Kelvin kahit kasagsagan ng kanyang pagluluksa. Patuloy po ng kanyang dedikasyon sa trabaho at respeto sa mga obligasyong matagal nang nakatakda. Hindi man madali ang sitwasyon, pinairal pa rin ng aktor ang pagiging professional sa harap po ng publiko.
Pinili niyang maging matatag at ipagpatuloy ang kanyang mga responsibilidad bilang bahagi po ng industriya. Samantala, bumuhos naman po ang pakikiramay at suporta mula sa kanyang fans at mga kasamaan sa showbiz na humanga sa kanyang lakas ng loob sa gitna ng personal na pinagdaraanan. Ayan po. So ang ating condolences po kay Kelvin Miranda. At ang oras, alas 9:53 na po ng umaga at meron na naman tayong mga bisita mula po sa St. Louis University. Ito ba yung sa Baguio? St. Louis? Baguio? Oh! our Kamusta dyan favorite! sa Baguio? Malamig pa sa Baguio kasi tindi ng init na rin dito. Mainit na rin. Hanggang kailan kayo dito sa Maynila? Hanggang Thursday. Ano to, excursion? Ha? Excursion ninyo? Mag-ingat kayo ha sa pagbalik nyo sa Baguio. Kailan kayo dumating? Aba, diretso ha? Sisipag. Anong year na ninyo? Third year. Anong kurso ninyo? IT! Oh, Wow. kaway-kaway kayo. Para alam ng mga magulang ninyo, nandito na kayo. Ayan, salamat po sa St. Louis University, Baguio City. Our favorite city. Paborito namin ni Patpi ang Baguio City. Oras, alas 9:54 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. SPN. Oras, alas 9:56 na po ng umaga. ASPN pa rin tayo, ang sambayanan, pinusuan natin. Pabor ba kayo sa karagdagang 10 piso po sa minimum na pasahe sa jeep? Bakit? Panoorin po natin ito. Masyado yatang malaki naman. Malaki naman yung 10 piso. Parang mahihirapan yung sasakay niyan eh. Pwede siguro mga 15 ganyan. Pwede na. Pero kung 10 piso ang idadagdag, wala. Magagalit na yung mga sasakay niyan eh. Mas okay talaga yun kung matuloy. Di ba, sir? Kung matuloy, sana okay na okay sa amin. Malaking bagay yun na bawat biyahe namin, meron bawat pasahero, di ba, 10. Ini-income namin na kukunti, madadagdagan na yun pang dagdag sa diesel, siyempre. Mataas masyado yun, 10 piso. Pampahirap lang sa commuter yan. Ang pinaka-solusyon dyan, yung diesel na lang, ibababa na lang. Huwag nang galawin yung pamasahe. Ang pamasahe namin, 13 lang. Mahirap pa nga eh. Pero pag gagawin pa natin ng napakalaki. Sa amin, laking bagay. Kaya lang, doon sa mananakay, laking hirap. Kasi wala naman dagdag sahod. Sana nga magkatotoo, pero ang pasakit dyan sa mananakay. Okay, tama nga si Kuya. Sabi nga niya, ang pasakit dyan sa mga mananakay. Kasi sila magbabayad. Laki ha. Di ba sabi natin, 10 piso. Sabi natin isang jeep everyday ka, di round trip, 20 pesos na yan. O times 5, 100 pesos, times 4 weeks, 400 pesos Diba, kaagad parang ang minimum menu sa wage iyo. workers. Correct. Oo, Diba? diba? Oo. Okay, bago tayo magpaalam, happy birthday po kay Chang Army Ulgado po, Happy ang birthday! ating SP, ang ating supervising producer, at sa ating teleprompter na si Oliver Vallejos. Yan. Aba, kamag-anak ba niya si President President Vallejos. Cesar? So, Ayan. Oliver tsaka Chang Army, happy Happy birthday. birthday Bukas po. po, umaasa kaming may pa-burger kayo. O papansit. O sige, okay, go ahead. Ito dahil sabi ko sa'yo, sina Mami na magkakapatid. Oo. Birthday din ng aking pinsan mula naman sa Riyadh, Saudi Arabia, Andre France Jet Saliganan. Ayan. And belated happy birthday sa iyong kaibigan din, ang aking uncle-in-law. Belated happy birthday, Uncle Bumatay. Kaya Birthday niya kahapon. Yes, I always see him Sundays, nagkikita kami. Okay, and At syempre, dito po sa ASPN, mahalaga ang iyong palagay, mahalagang bahagi yan ang pagharap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat issue na papanahon, pati po kayo na diskusyon. At tandaan po, ang buhay ay hindi patagalan, kundi syempre pasarapan, kaya sulitin po natin. Tawanan lang po natin ang ating mga problema, mag-food trip tayo ng masarap, gumala at gumawa tayo ng masasayang alaala. At patuloy pa rin po tayo manalangin po na sana po talaga matapos na itong sigalot dyan po sa gitnang silangan. At susunod na po ang Kada Umaga Girls! At mamaya, alas 9:30 ng gabi, abangan po natin ang latest international news sa Mata ng Agra International dito lamang sa Net 25. See everybody tomorrow! Happy Tuesday! Enjoy! Happy Tuesday!